Magandang araw sa ating tagapakinig at taga-subaybay. Sa videong ito, pag-usapan natin paano nadidevelop ang resin sa loob ng puno. Paano nga ba nabubuo ang mahalagang resin sa loob ng punong Aguilaria? Hindi ito basta tumutubo ng kusa. Sa katunayan, nagsisimula ito sa isang sugat. Sa video na ito, ipapaliwanag natin kung paano nadidevelop ang resin at paano ito nagiging agarwood. Ang punong Aguilaria, kapag malusog at walang sugat, ay karaniwang may maputing kahoy lamang sa loob. Wala pa itong agarwood. Ngunit kapag ang puno ay nasugatan, maaaring dahil sa natural na dahilan tulad ng bagyo, hayop, o insekto, nagkakaroon ito ng butas o pinsala sa katawan ng puno. Sa pamamagitan ng sugat na ito, maaaring makapasok ang fungus o bakterya sa loob ng kahoy. Kapag nangyari ito, nagkakaroon ng infection ang puno. Dito nagsisimula ang mahalagang proseso. Bilang depensa, ang puno ay naglalabas ng dagta o resin upang labanan ang infection. Ang resin na ito ay parang natural na panangga ng puno laban sa fungus. Unti-unti, ang resin ay kumakalat sa bahagi ng kahoy na naapektuhan. Sa paglipas ng maraming taon, ang bahagi ng kahoy na may resin ay nagiging mas madilim, mas mabigat, at mas mabango. Habang mas maraming resin ang nabubuo, mas tumataas ang kalidad at halaga ng agarwood. Hindi ito instant na proseso. Maaari itong tumagal ng ilang taon. Noong unang panahon, natural lamang nangyayari ang prosesong ito sa kagubatan. Ngunit ngayon, sa agarwood farming, may mga teknik na tinatawag na inoculation, kung saan sinasadya ang paglikha ng sugat upang pasimulan ang resin formation. Ito ang dahilan kung bakit posible na ang agarwood plantation. Ngayon, alam na natin kung paano nadidevelop ang resin sa loob ng puno. Sa susunod na video, pag-usapan naman natin kung paano kumita sa agarwood at kung ano ang mga dapat isaalang-alang bago mag-invest. Kung interesado ka sa agarwood farming, huwag kalimutang mag-subscribe sa Essence of Agarwood.